Pag nasa Japan kayo, kain lang kayo sa mga ganito. Very local lang. Ayan! Pwede kayo mag-aquarium dito sa Sunshine City. Hi, Tokyo! Ito yung iniinom nila sa Harry Potter, di ba? Welcome to Hogwarts! Hi guys! Welcome back to my channel. So we are still here. Nabulol pa. We are still here in Tokyo, Japan. So we're staying naman dito sa Shinjuku. Ang itinerary natin for today is bibisitahin natin ang The Making of Harry Potter, the Warner Studios tour, no? So nagbook lang ako ng aking ticket sa Klook for the Making of Harry Potter. First time ko actually mapupuntahan yung tour na yon. But kailangan mo kasi pumili ng time. Ang pinili kong time is hapon pa, 3:30 PM. So ngayon, since meron pa akong time before mag 3:30, iniisip ko mag-explore naman tayo ng ibang side dito sa Tokyo, sa may Ikebukuro. Kasi sa Ikebukuro, napunta ako na siya before pero gabi na ako nakapunta, hindi ko siya napuntahan ng maayos. Meron din daw mga spots na pwedeng mabisita doon. Pero nagugutom na ako. So diba dito na muna tayo kumain sa Shinjuku. Dito pa rin ang Shinjuku. May nakikita akong pagkain dito. Check na natin. Seafood. Ayan, oh. Masarap kaya yung ganito nila. Namiss ko mag-sashimi. Masarap kaya. Oh, 900 na lang. 989. So mga 400 pesos. Ay, ito oh, yung fish eel tsaka tuna. 989 lang. Sige, try natin dito. Tara, let's go. Pasok tayo. For a change, magtuna naman tayo tonight. Today. Slide the door. Let's go. Very local lang ang atake natin. Ayan. Pagkakain ka dito sa Japan guys, usually may mga lagayin sila ng bag sa baba. So, ilagay mo yung bag mo dyan. And then, usually, ayan, may QR code. Mag-scan tayo ng QR code para maka-order. So, dapat may internet ka. Pero meron din silang manual menu dito. Parang ang sarap pala ng mga ganito. Yung set, no? Meron na lahat. 1359. May noodles ka na, may rice, may tonkatsu, may sashimi. Check natin yung menu nila. Hala. Parang walang English. Ayun, meron. Ayan. Yung menu nila yung drawing parang pang anime. No? Anime drawing, hot pot. Nasaan na yung ito yata? Bowl of rice dishes tayo. 5 color. Ayun oh. Parang lahat na nandyan. Tuna, salmon, and other fishes. Overflowing seafood. Parang sarap din ito. Actually, hindi siya super mahal. 1,385. So, mga 500. Oo nga mga ganun. 400. 520. 510. Seafood Bakudan bowl. Orderin natin. Parang lahat masarap. So guys, dumating na yung food natin. Meron tayong salmon. Yung fish eel nila parang medyo white, no? Yung ibang fish eel na na-try ko medyo parang brown yung kulay. Tapos may egg. Then may mayonnaise. I-try natin yung lasa niya kung masarap naman. May libre din pala silang tea guys. Binigay oh. Actually, nagbibigay sila ng tea dito. Try natin yung salmon. Parang masyadong raw yung itsura niya. But binigay nila ng pepper. Ay, hirap mag-chopstick. Binigay nila ng pepper, yung salmon. Cheers! Super raw. So, dito lang natin i-dip yata sa mayonnaise. Yun yung binigay nila. That's good. Hindi malansa. Ang lambot ng karne. Wala akong lansa na naaamoy. Ang lambot din ng karne niya. Hindi siya like melts in your mouth level, pero masarap. Super lambot. Cheers.
Hindi pa natin sa mayo. Mahina lang yung boses ko dito guys kasi may mga ibang kumakain. Ayaw kong mag-iskandalo. Ba't kaya mayonnaise yung binigay nilang... Ito yung mayonnaise. Cheers. Super lambot. I love it. Meron pa akong ibang mga salmon na natikman na super rich nung super lasang-lasa mo yung freshness niya. Tsaka parang medyo melts on your mouth level. Ito hindi siya ganong level pero masarap pa rin. Pero I think hindi siya yung best na natikman ko dito sa Japan. Ito naman yung fish eel. Yung fish eel nila is white. In fairness, ang sarap ng fish eel. Mukha siyang hindi masarap pag titignan mo kasi parang white na white. Pero yung flavor niya, kasing lasa niya yung parang mga brown na natikman natin dati. Sarap. Lasang-lasa mo yung lasa niya. Lagyan natin ng konting wasabi. Sarap. Love it. Cheers. Start nyo yung araw nyo ng kumain na masarap. May mic naman pala ako. Nasanay ako na hindi ako nagmamic. Kung nakabulong lang ako sa inyo ganun. Na-realize ko, mayroon pala akong mic. Ba't ako lumalapit masyado? I love it. Pag nasa Japan kayo, kain lang kami sa mga ganito. Very local lang. Kahit ano naman makita nyo. Ganito na yung tsura eh. Pwede na ako mag-video kasi umalis na yung mga katabi ko. Kanina may mga katabi ako dyan. Pero umalis na sila. Yan siya, very local experience. May mga tao sa gilid. So ang binayaran ko pala guys is 1,088 yen. So mga 400 pesos. Actually okay na yung 400 pesos na meal sa Japan. Tapos imagine meron kang salmon, mga fresh na pagkain. So okay na yung 400 pesos. Kasi usually ang meal mo nga dito sa Japan, nagre-range siya mga 700 pesos, ganun. So, ang 400, okay na to, mura na to. Para na siyang mga sukiya, ganun, no? Yoshinoya. Guys, we just finished our brunch, no? Yung Japan talaga yung lugar na eating alone is super normal. Hindi ako na-awkward kumain mag-isa, like, it's really a place na eating alone is mas famous pa ang mag-eat alone kaysa mag-eat na may kasama dito sa Japan. So kahit saan ka kumain, very solo traveler friendly kaya favorite ko talaga dito kumain. And dati nung first time ko sa Japan, ang kinakain ko lang sa Japan is ramen, tsaka takoyaki, di ba? Kasi yun yung pag may naisip kang Japanese food, ramen, takoyaki. Kasi yun yung lagi nating nakakain sa Philippines. Pero nung pabalik-balik na ako dito, ang dami palang pwedeng kainin na dish sa Japan na mas gusto ko. Or siguro nag-a-adjust na rin yung taste buds ko. Kasi nga na-expose na ako sa different cuisines. Pero kapag Filipino ka, tas pupunta ka minsan sa ibang bansa, di ba? Kasi ako nung first time ko sa mga bansa, nag-a-adjust yung taste buds ko. Hindi ko gusto yung mga Vietnamese food, yung Thai food, parang ano ba to, may kakaibang lasa. Pero ngayon, favorite ko yung Thai food, di ba? Japanese food gusto ko. Vietnamese food na-appreciate ko na rin. So nag-a-adjust siguro talaga yung taste buds mo, no? Ano bang meron? Ba't parang may parade? Ay, may parade! Wait lang, may parade dito sa Shinjuku. Wait lang, anong meron? Videohan natin yung parade. Anong meron? May parade, anong meron? Ayan, di kasi tayo nag-aaral lang Japanese, hindi tuloy natin mabasa. Anong sabi? Parang Boy Scouts, ganun. Ang cute ng mga bata. Ayan. Ang cute. Ay, ang cute. Ang cute ng mga bagets. Ano kaya yan? Parang school parade siguro. Ito naman, mga sports. Parang meron silang intramurals, ganon. By team by team na maglalaban-laban sila.
Ito na yung mga majorettes. Nung bata ako, ganyan yung hawak ko. Hindi, joke lang, joke lang. Ay, ang cute ng mga bata. Oh, Chicana. Ay, meron din dito mga ano. Mga teachers siguro to. Oh, may pahagis. Alam ko yan eh. Hey, Martin. Hi, hello! Gusto niyo mag-hi sa video? Yeah. Hi, And, guys. actually, na-meet kita sa Osaka. Natanong mo ako. Yeah, doon sa Yoshinoya. Last year. Yeah. Ay, ba yun ako? Yeah. Sige, let's go. No, Tapos may block kayo. May block Siya kayo. yung friend. Siya yung friend na sinasabi. Tara, picture tayo. Hi, guys! Nice to meet you. Bye! Ingat kayo. Ang daming nakakilalang Pilipino sa akin. Nahihiya ako kasi may black eye ako. Tignan nyo guys. May black eye ako. Di ba nag-ski tayo, na-disgrasya tayo. Naging red siya. Ngayon black na siya. After magiging yellow siya. Tas back to normal na. Pero hindi ko alam kung paano ko itatago yung black eye ko. Okay na yan. Yung isa si kuya, nakita niya na daw ako sa Osaka sa Yoshinoya. Naalala ko na yung Yoshinoya na malapit sa Dotonbori, no kuya? Yung malapit sa hostel na pinagstayan ko dati. Oo nga, naalala ko na siya. Kumakain ako doon tapos nakita ko siya doon sa Yoshinoya. Ayan pa rin sa ABC Mart ng Shinjuku. Tapos dito yung big camera. Tapos doon sa likod, ang Shinjuku Station. Mag-train tayo pamuntang Ikebukuro. Let's go! Ito pa rin yung ating kodigo guys, yung JR Yamanote Line. So currently, nandito tayo sa Shinjuku. Pupunta tayo sa Ikebukuro. So mga 4 stops. As usual, Shinjuku, the always busy. JR Yamanote Line guys, Shinjuku Station. Pasok tayo. Grabe. Always busy. Wow, ang daming tao no Shinjuku no. JR Yamanote Line ay saan banda? Sige nga kung memorize niya. Saan banda ang JR? Sa left or sa right? Sa left. Charing. Sa right. Ayan. JR Lines. Pasok tayo dito. JR Lines, Shinjuku Station, East Gate. Di ba? Naka-cellphone lang sila. Tapos pagpasok mo sa JR Lines, marami na naman ditong stations, no? Yung JR Company. Company yata yun siya. May orange, blue, yellow, and green. Pero sa green tayo. Yamanote Line. Let's go. Okay. Sa platform number 14, Shinjuku, Harajuku, Shibuya, Meguro. Hindi tayo dyan. Sa kabilang side tayo papasok. Platform 15 yata. Ito, katabi lang naman siya. Shinjuku, Shinokubo, Mero, Ikebukuro, JY30. Okay, dito na tayo. Guys, nandito na tayo sa Ikebukuro. Medyo busy din pala yung station. Labas lang tayo. So, ang una natin pupuntahan is Sunshine City. Ayun, meron namang nakasulat doon na Sunshine City. Ayun. Sunshine City. East exit daw. Sa east tayo. Dami ring people. Parang Shinjuku din pala. Yun, marami kayong mababasang sign na Sunshine City. Sunshine City. Sikat to dito sa Ikebukuro, yung Sunshine City na big shopping mall. I think may aquarium din doon. May aquarium, may view deck. Ganon. Ito guys, may aquarium nga dito. Sunshine Aquarium. There's ko guys, meron siyang ticket sa Klook. Oh, Sunshine Aquarium ticket in Tokyo. So mga 970 for hindi, kapag infant 300, elementary student, junior high school 480. So parang 50% yung age 6 to 15. 4 to 5, 300 pesos. Pwede nyo makonsider pag nandito kayo sa Tokyo at mayroon kayong mga kasamang kids. Pwede kayong mag-aquarium dito sa Sunshine City.
You can book your tickets on Klook. And of course, meron pa kayong discount using my code Marvin Samako. Guys, ay, hindi sila nag-cooperate. Marvin Samako Klook. Iniisip ko kung magbubook ako ng aquarium kasi it's currently 12. 3:30 pa naman ang aking Harry Potter. So may 3 hours pa. Kaso kung mag-aquarium ako, baka hindi ko na ma-explore yung ibang parts ng Sunshine City. Try muna natin i-explore. Pag may extra time tayo ng mga 2 hours, mag-book tayo ng aquarium ticket. Tapos, chinek ko sa Klook, meron din pala nito, Sunshine City Observatory. Tapos, mas mura siya kaysa sa Shibuya Sky. Half the price lang. 450 for children, 300 lang. So, ang dami nyo ng options for observatory, no? Yung mga tower. Shibuya Sky, yung pinakasikat dito, Shibuya Sky, nasa Shibuya. Yung Tokyo Government Building sa Shinjuku, libre lang. Libre lang yon sa 45th floor. And then dito rin sa Ikebukuro meron. Mas mura siya, 450. Mas mura siya compared to Shibuya Sky. So, ang dami niya ng option, no? Observatory 60, Shibuya Sky, and Tokyo Metropolitan Building. Tokyo Tower, kung gusto niyo pa rin pala. Ang dami niyong pwede magawa sa Tokyo actually. Yung nakilala kong family, 10 days sila Tokyo lang. Kasi sa totoo lang, yung 10 days mo sa Tokyo, ang dami mong pwedeng gawin. Nung first Japan ko, syempre gusto namin napuntahan lahat. Parang 10 days ba kami nun? 10 days kami nag-Tokyo, nag-Osaka, nag-Nagoya, ganun. Paguran siya kasi nga gusto namin napuntahan lahat, which is understandable naman. Especially for first timer, di ba? We want to make the most out of our time. Pero I suggest talaga kung may 10 days kayo, tapos hindi naman kayo nagmamadali, like focus on one area, Tokyo lang. 10 days sa Tokyo, ang dami yung pwedeng gawin, sa totoo lang. Iyan ang Ikebukuro. Ang dami niya rin pala tao sa umaga. Nagpunta ako dito ng gabi last time, no? Pero it's also busy din pala, It's giving Shibuya, Shinjuku. Anyway guys, ngayon is January 11, 2026 and the weather is 14 degrees. Ang weird, no? Kasi nung pagdating natin dito, malamig siya. Mas habang tumatagal, mas hindi siya lumalamig. Baliktad, dapat nga mas lumalamig siya kasi January, di ba? Parang peak winter. Parang sa Hong Kong, nung nagpunta kami ng GCash, malamig. Tapos pagkabalik ko, mas hindi siya malamig. Di ba nga dapat mas lumalamig? Climate change, global warming. Hindi ko na alam. Ay, dito ka nabili yung isang sapatos ko. May ABC Mart din dyan. Ikebukuro. Dyan ka nabili yung isang shoes ko. Gigo. Naalala ko dito sa ABC Mart ng Ikebukuro. Sila talaga may pinakamababa na presyo na pinupost sa labas ng store. Tignan nyo. 2,990. Magkano na lang yan? 1,200 pesos. Ipamigay nyo na lang kaya. No? Dito ko nabili yung isa kong shoes kasi nga for some reason mura sila maglagay ng presyo. 5,990 to 2,000 something. Air Max. Di ba? 2,000 na lang yung mga shoes. Big convenient lang tayo. Mag-vitamins lang ako, guys. Na-miss ko lang ang aking favorite na vitamin lemon in Japan. And the vitamin jelly. Saan ba yan? Ito. Also my favorite vitamin 12 and this. This is my combo. Tsaka nauuhaw ako. Pero ito yung mga pagkain nila kung gusto nyo. Kung gusto nyo healthy, may mga salad-salad din sila dito. Noodles and pasta. 510 lang. So, 200 pesos. This one, 462. So, magkano yun? Less than 200. May curry din sila. Less than 200. And of course, the coffee. Ay, gusto ko ng tsaa. Ito, hot tea. Hot pala yung area na to. Sige, gusto ko ng hot na tea. This one. Let's go. Ay, tama na Marvin. Nakakita ka na naman ng kung ano-ano. Ito. Ay, tama na. Okay na. Naaawat na ako kasi pag tumagal pa ako dito sa convenience store, dadami na naman yung makukuha ko. Recharge lang tayo ng energy. So, mag-vitamins lang ako. Kasi hindi ako nakapag-take ng... May vitamin C ako pero nakalimutan ko. Nasa hostel. So, ito.
Mag vitamin lemon ako. Parang super effective dito sa akin. Parang feeling ko hindi ako nagkakasakit. Char. Pag nagva-vitamin C ako. Sarap. Maasim siya. Pag nag-Japan kayo, especially winter, so nakakalimutan nyo mag-vitamins, I recommend vitamin lemon. Always a must. Vitamin 12. Maraming mga vitamin doon, pero kung gusto nyo mga pampaputi, gano'n. Mga, ano nga ba yung tawag doon? Yung, nakalimutan ko yung term. Mga L-carnitine, ganyan. Pero ito lang ako, vitamin 12. At least, parang nag-dessert ka na, pero nag-vitamins ka. Kasi gelatin siya, parang, yan. Gelatinous. May word bang gelatinous? And, magti-tea tayo, guys. Binabawas ako na mag-coffee, pero hindi ko pa siya completely mawala sa sistema ko. Minsan nagkakape pa rin ako, di ba? Pero minsan tinatry ko bawasan kasi ina-acid reflux ako. So kailangan ko na magbawas ng kape. Naalala ko si Anson. Si Anson ang hilig niya mag-tsaa, no? Tapos nagdadala pa siya ng tumbler, tapos doon niya inaano yung tsaa niya. Pero healthy kasi pag tsaa, no? Pero lakas kasi makamatanda. Hi guys, nakarating na tayo sa Sunshine City. Guys, dito sa Sunshine City na mall, nakita ko meron dong arrow papunta sa aquarium. Pero iniisip ko pag mag-aquarium ako, baka mabibitin ako. So ang ibubuk ko na lang yung observatory. So kung may time kayo, both aquarium tsaka observatory. Yan o, may arrow dito. Observatory, Sunshine 60 building, diretso lang daw. Sunshine 60 building, Sunshine 60 building sa first floor daw. Akyat tayo. Saan na akyat? Doon sa may escalator. Kung maakyat tayo, magbubook na ako. Buti pwede magbook ng same day sa Klook. May mga attractions kasi na hindi ka pwede magbook on the same day, no? Pero itong observatory pwede. Abot kaya tayo ng 1 PM. Pipili ka kasi ng time kung anong oras ka aakyat. Pwedeng 1, pwedeng 1:15, 1:30. Sige, feeling ko abot naman ng 1. Ang galing, may QR code na agad ako. So wala pang 1 minute lang. After 1 minute, nasend na yung QR code. So ito yung gagamitin natin. Nalilito ako saan yung entrance sa puntang observatory. Kung mahanap yung elevator. Yung papuntang 60 floor kasi yung observatory. So babalik ako sa pinaka ground floor. Ay, ito yata. Nasaan yung elevator? Wala kasi akong makitang elevator na dito. May elevator ba dito? Ayan, sa first floor yata ang elevator. Ayan. Okay, nasa first floor yung access. Ayun. May mga sulat kung anong floor. 16 to 28, 28 to 30. So, doon tayo sa 5th. Ayun. Nakasulat, take the exclusive elevator on floor B1. Okay. B1 daw yung ano. So, bababa pa tayo. Ayun guys, meron palang exclusive na elevator sa B1. Hala. Ang bilis, tignan niyo. Okay, in-scan ko lang yung QR code ko, tapos dyan, ayan o. Tapos nandito na tayo. Sa Observatory 60. Wow! Hi Tokyo! Wow! Nakakatakot. Ayan yung highway oh. Wow! Hi Tokyo! Good morning, good afternoon. Nakakatakot. So 450 pesos lang yung binayaran ko dito sa Observatory 60 no. Kasi sa Shibuya Sky usually nasa mga 800-900. So almost half the price. Kaso sa Shibuya Sky kasi medyo ito kasi marami siyang mga ganyan no. Marami mga walls or mga ganito semento. Sa Shibuya Sky mostly medyo glass lang siya. So mas kita mo ng ganun no.
Or, yung libre sa Tokyo Metropolitan Building, libre lang doon. Kita mo rin, may area doon na ang laki ng salamin. Kita mo yung panoramic view din. So, ito naman yung atake dito sa Ikebukuro, no? Observatory 60. Katak. Di ba ito mabasag? So, ito yung Tokyo City, no? Nakikita nyo, oh, grabe. Daming buildings, daming tao. Isang lawak ng city, oh. Puro building ang nakikita mo. Okay, may parang food court. Ayan, ganito yung itsura niya, guys. Medyo on the darker side siya, no? Kasi sa Shibuya Sky, medyo mas may maraming natural lights. Also sa Tokyo Government Building, medyo ano rin yung ano ng light. Dito medyo on the darker tone. Kung yung Instagram mo medyo pa dark. Tapos tamboy-tamboy. Ay, may aircon pala dito. Tamboy-tamboy ka sa mga upuan, ganyan. May aircon dito. So habang nagmo-moment ka na papalit yung ano. Yan lang yung attracting news. Magmo-moment ka lang dito. Emote. Cutesy yung area na to. Oh. Dito pala yung area na maaraw. Sa kabila madilim, dito maliwanag. Dito yung bilihan ng pagkain kaso ang haba ng pila. Yan, if you want some desserts. Mas bet ko yung area na ito. Mas maaliwalas siya. Ito pala yung kainan area. Pare, oh. Winter yarn. Totoo ba yan? May mga ano pa dito. Laruan ng mga kids. Ayan, if yung mga kids kayo, pwede kayo maglaro dyan. Dito. Ay, may enjoy ng mga kids yung area na to. Ayan, oh, ang dami naglalarong bata dito. May bundok-bundok pa sila dito sa... Ay, ang cute naman. Ayan, kung may mga kasama kayong kids, mas may enjoy nila yung part na to. Kesa sa Shibuya Sky, I think. Dito naman sa area ng... Kung gusto mo lang mag-relax, chill lang yung mga tao sa area na to. Upo-upo lang kayo sa mga ganyan. Fairness for its entrance fee na 450 compared sa ibang buildings dito. Sulit na rin siya, no? Ayun lang, marami lang pader-pader. Hindi siya yung parang buong glass na gano'n. Ayun, no? Mga K-pop idol yata yan. Tama ba? Hyunkai. Taehyung. Byungyo. Yeonjun. Subi. And okay din palang Ikebukuro for families with kids, no? Kasi yung observatory, meron dong parang play area for the kids. Tapos may aquarium din dito sa Sunshine City. So nasa isang area lang, marami na kayo mapupuntahan. Especially if may mga bata. After dito sa Ikebukuro, punta na tayo sa Harry Potter. The Making of Harry Potter, yung Warner Studio Tour. So chinek ko na 30 minutes yung biyahe natin. Or 20 lang pala, 23 minutes ayan. From Ikebukuro Station, isang train lang, bababa tayo sa Toshimine Station. Tapos 2-minute walk lang yan. The Making of Harry Potter. Let's go! Pinag-google, ang sasakyan natin is, ayun, SI. Ano yung SI? Marami kasing station dito sa Ikebukuro. Ayun, SI yung orange. Cebu City, Philippines. Cebu. Ayan, marami kasing station dito, oh. So follow nyo na lang, SI daw. So dito sa left. Okay. Cebu Station, Cebu Line. Pumasok ako, sabi ko, wala naman dito. So platform 4 tsaka platform 5 pala dyan. Tapos, tignan nyo lang sa Google, nakasulat doon, platform number 2, no? SI platform 2. So, chinek ko may arrow na papunta doon daw ang platform 2. So, lakad pa tayo. Ang alam ko lang talaga na line dito sa Tokyo is JR Yamanote, Green Line, tsaka Ginza Line. Pag mga ibang line na, for example, kagaya nito, minsan lang kasi sila gamitin. So, di ko na alam. Kailangan ko talagang
mag-rely sa Google ng sobra-sobra. Tapos ayan, sabi niya ang train daw is papuntang Toshimain, no? Pero bababa, Toshimain. Toshimain ba to? Platform 2 na siya. Ayun, tama, ayun. Toshimain. Ay, naging Japanese. Tapos ayan, 214, no? Tapos dito sa Google, double check nyo na lang, ayan. 214. Sakto naman. Ayan na siya. Let's go. Ala, so yun na, sila Harry Potter. Ay, ang ganda ng train. Yung train sila Harry Potter. Si Ron, si Hermione. Mukhang yung mga pupunta dito, papunta lahat sa papunta lahat sa The Making of Harry Potter, Ayan si Batang Harry. Nakarating na tayo guys sa Toshimain Station. Ito na yung train papuntang Hogwarts. Dead joke. Sinakyan natin yung Nakit train. Hindi ako like super Potterhead, no, na may mga Potterheads kasi na nagbasa pa sila ng libro ng Harry Potter. Pinapanood ko lang yung Harry Potter nung bata ako sa yung movie lang. Hindi ako nagbasa ng libro. So wala ako masyadong alam. Pero kilala ko naman yung mga characters ng Harry Potter, yung Hogwarts, sila Professor Dumbledore, yung basic lang. Pero yung may mga tao kasi na as in yung very details, alam nila. Hindi ako ganong level, okay? Pero gusto ko lang malaman paano ba nila ginawa ang Harry Potter. And this tour, malalaman natin kung paano nila ginawa, yung mga setup ng props, sound effects, and all that. Yung mga behind the scenes, malalaman natin. So if you're a Potterhead at pupunta kayo sa Tokyo, you will surely enjoy this. Let's go. Guys, ito yung train station. Diyan tayo nanggaling. Tapos, maglalakad lang tayo pupunta sa studio. Yan, marami din naglalakad. So, yung mga naglalakad dito for sure, pupunta rin sa Harry Potter studio. Kung may part dito. Ayun na guys! The Making of Harry Potter. Bago tayo pumasok, i-practice muna natin kung ready na ba tayo pumasok. Isang malakas na hep-hep muna tayo. Hep-hep! Hooray! Hep-hep! Malay. Malay Marvin Al, tigil mo yan. Ang aga ko pala, 2:37. Pwede na kaya akong pumasok. Pipili ka kasi ng schedule, tas 3:30 yung pinili ko. Tas based sa internet, medyo matagal itong tour na to. 3 to 4 hours kang nasa loob. So 3:30 yung pinili ko. I'm not sure, feeling ko hindi pa ako papasukin. 2:30 kasi meron pang alas 3 I'll try. Pag hindi, edi hindi. So guys, yung main entrance, pwede kayo tumambay. May mga kainan sa area na to. Andun yung pinaka tour entrance yan. Tour entrance. May mga shops sa gilid. Check ko nga kung magkano ulit ko na-book to. So ito yung tour sa clock, no? Warner Brothers Studio Tour, The Making of Harry Potter. So around 2,325 pesos. Alam, dami nang nag-book ko, 700,000. So let's go. Tapos yung nabook ko is meron siyang kasamang headband. Sabi ni ate girl, dito daw makiklaim yung, ayan yata, makiklaim lang natin yung free na headband. Kukuha lang ba ako dito sa shop? So may shops kasi dito, may mga Harry Potter merchandise. So kukuha lang siguro ako ng headband. Tapos yun na yun. Ito yung mga Harry Potter. Ito yata yung mga animals sa Harry Potter. Tama ba? Hindi rin ako sure, sa totoo lang. Mga headbands, 1,000 yen. So pipili ka lang siguro dito, tapos pagbabayad ka doon, sasabihin mo lang na libre siya sa, papakita ko lang yung QR code ko sa clock. Anong bagay sa atin ito? Ito na yung gawin kong salamin kong bagay sa akin, yung camera na mismo. Ang liit naman ito. Pambata yata ito. No? Pambata, masyadong maliit. Pero malaki lang yung ulo. Cute. Akto lang pala na dumating ako 1 hour before kasi marami ka pang pwede gawin dito sa may lobby, no? Tapos i-claim mo pa yung mga headbands mo. Papapasukin ka na nila pala
Pero hindi ka ba makakapasok sa mismong tour siguro, sa mismong loob. Pero at least makakapag-explore ka na dito. Kung gusto mong bumili ng mga wands before ka pumasok, like kung aura na aura ka talaga. Then mga 1 hour before your tour, punta ka na dito. Tapos bili ka ng mga cloaks. Hindi yung cloaks na Marvin sa Mako cloak ha. Yung cloak na ganito, yung... Yan, cloaks. Meron silang mga special wands dito guys. 4,600 yen. So mga... Magkano yun? 2,000. Almost 2,000 siguro. Sige, sumorder lang ako saglit. Kain lang ako. Na-stress ako kasi 20 minutes before dumating yung meal ko. So kailangan ko kumain ng 5 minutes. Kailangan ko itong ubusin, kainin ng 5 minutes kasi malapit na mag 3:20 na. Dapat makadating ako doon ng 3:25. Kala ko kasi mabilis lang kasi nga 3 hours yung tour. Sabi ko magugutom ako doon pag 3 to 4 hours. So sabi ko kakain muna ako. Anyway, bibilisan ko lang yung pagkain. Hindi na muna ako mag-vlog. Ang binayaran ko dito is 1,800 yen. So mga 400 plus pesos. Not bad. Bibilisan ko lang. Okay, cheers. Bye-bye. Okay guys, start na tayo ng tour. Let's go. May briefing yata muna. Ito. Oh, pogi ni Harry. このデザインが大きく変わっているのはお気づきでしょうか。ぜひお家に帰って映画を見返す際に思い出してみてください。まもなく皆様をご案内させていただきます。 Guys, kakatapos lang ng briefing. Bawal pa yung videos and photos kanina. Pero ngayon nag-announce sila pwede na daw. Camera nila naka-on na. Pasok na tayo. Oh my God. Ang ganda guys. So, ganito yung set siguro ng pinagsushootingan nila. Ito ba yung parang area, parang mini-meeting sila ni Professor Dumbledore, di ba yung parang nakahilera, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff. Tapos ito pag kumakain sila, di ba pag sa movie, naalala nyo? Pag kumakain sila, ito yung mga pagkain nila. Oh. So ganito yung setup nila. Oh. Tapos yung mga nakalutang na kandila. Kanina sa parang briefing, bawal siya mag-videos, pero amazing yung introduction. Parang start pa lang ng tour, mapapawaw ka na agad, alam mo yun. Tapos nagsasalita yung mga yung writer ng book, si J.K. Rowling, tapos yung mga actors, sila Daniel Radcliffe, gano'n. Basta cute yung tour, start pa lang makakita na kayo. Tapos ito nga inopen na nila. Bawal kasi mag-camera kanina, so hindi ko kayo nasisasama. Tapos ngayon pwede na daw mag-camera pa. Wow! Welcome to Hogwarts! Mga fun facts lang sila dito na the delicious looking in the Harry Potter, fresh every day and placed. Tapos ayan, basahin nyo na lang. So ito yung mga kinakain nila Harry doon. Bawat yung settings dun sa movie, no, ayan, for example ito, merong mga fun facts kung paano nila prepare, ano yung mga ginawa nila. So nagbabasa-basa na lang ako. At actually meron ding option na mag-audio, parang mag-a-add lang kayo. I forgot kung magkano. Pero mag-a-add kayo ng audio para nakikinig kayo sa story. Pero hindi ko na siya in-avail kasi nga nagsasalita ako sa vlog. Kailangan ko magsalita. Pero kung hindi naman kayo nag-vlog, pwede kayo mag-audio para habang naglalakad kayo dito, nakikinig lang kayo. Tapos, kasi hindi na kayo magbabasa-basa. Ako kasi binabasa-basa ko po para mag-gets ko kung anong mga nangyayari dito. Pasok na tayo sa Hogwarts. Bye-bye, Hogwarts! Punta naman tayo sa next room kasi yung next na group, sila naman yung papasok dito. Whether the Great rules should be gone, what undercoat should be put under there, what do the gargoyles look like in the Great Hall, what do the flambeaux look like, what do the Ayan kung paano nila siniset up. And he's hugely knowledgeable. So I can give him a very brief description. Si J.K. Rowling, ito yung writer. And he'll find the references in real life architecture and so on and create these mills. Is very, very solid. It works, so we just work with it.
this is why I think visual effects are so important in certain areas, is because you could make that happen. It was magical because in the film it was a staircase that was moving and just pivoting. Ito guys, yung famous na staircase. Di ba yung nag-move sa Harry Potter na staircase? Ini-explain nila kung paano nila sinet up. So parang nag-build lang pala sila ng parang staircase. Tapos may truck sa baba. O yung vehicle na truck, siya yung nag-move. Ganun. Pero isang staircase lang yung binuild nila. Tapos yung iba, parang mga side effects na lang or ganun. So, mas naiintindihan mo, okay, ganun nila ginawa yung mga ito na yung staircases. Ayan, oh. Para ka na talagang nasa loob ng Hogwarts, no? Dito sila, tumatakbo-takbo sila Harry Potter. Ang saya, bumabalik yung memories mo ng pagkabata nung pinapanood mo yung mismong movie. So, makikita mo na, ay, ito nga, ito. Ayan, oh, nag-move. So, ang ginawa nila, di ba ito staircase, may truck dito sa baba. Kasi kung ito lang, kung nagmo-move lang, di ba, medyo matatakot yung mga actors na tumakbo-takbo dyan. Pero since may solid, may truck, so hindi natatakot sila Harry na parang umakyat-akyat sa hagdan kasi may pundasyon sa baba. May suporta ba? May nagsusupport sa baba. Guys, pupunta naman tayo sa Gryffindor Common Room, di ba? Maraming mga scenes sa Harry Potter na ito yung kanilang setting. Ayan o. Gryffindor. Kabila naman, ayun naman yung Slytherin. Yung Slytherin naman, masyado siyang parang black lang, no? Medyo dark. Kasi si Professor Snape, naalala niyo si Professor Snape? Nakakatakot yun siya, no? Ayan, sila Malfoy, yung mga kalaban, ay yung mga bad guys sa Hogwarts. Diyan sila tumatambay. Dito naman, ito yung bedroom nila Harry, the Gryffindor male dormitory. So diyan sila natutulog and all that. So yung mga original na materials or yung mga original na ginamit sa mismong movie, yung iba daw nandito daw talaga sa museum na to, or ano ba tawag dito. Tapos may mga set sila na matagal nila ginagamit. May mga iba daw na yung set one day lang siniset up, tapos lilinisin na naman nila. So grabe yung trabaho na ginagawa nila, no? Ito yung mga broomstick, Nimbus 2000 and Nimbus 2001. And the broomsticks. Ito naman yung office ni Dumbledore, no? Yung mga scene na ganito na si Harry pupunta siya kay Dumbledore. Ayan. Diyan yan. Natutulog siya eh. What if sumigaw tayo dito ng parang magic spell para magulat sila? Sempentu Pentano. Dari, mali pa yung sinabi mo, no? Sempentu Pentano. Alam ko guys, Expecto Patrono. Expecto Patrono. Pero para ano ka lang, papasikat ka dito, magsabi ka ng kakaiba. Sempentu. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, baka ma-judge ako. Sempentu Pentanum. Ito naman guys, yung Wizarding World wands. So iba-iba palang design ng wands. O, tapos may nakasulat dito kung sino yung gumagamit. For example, si Harry, yung kanya yung number 2. Kay Voldemort yung number 3. So kay Harry is number 2. Ayun, number 2. Ayan. Ito ang number 2. Ayan. Tapos itong number 3 kay Voldemort. Kay Ron, number 8. Hermione, number 7. Iba-iba pala yun, no? Nung nanonood ako ng Harry Potter, hindi ako pinaka natatakot kay Voldemort. Ang pinaka nakakatakot ako si Professor Snape. Kasi may aura siya na nakakatakot, 'di ba? Pag nasa scene siya, parang shocks, nandiyan na naman si Professor Snape. Parang ako yung kinakabahan lagi pag nandiyan siya. Si Voldemort. Bakit na yung maskara niya? The potions.
Ako yung nagpapamove niyan, guys. Meron akong power. Senpensu Official. Ayan, may mga wand sila, guys, eh. Wala akong wand. Pwede bang ito na lang i-wand ko? Senpensu. 3、2、1、エクスペリアムス。皆さん素晴らしいです。とっても上手です。だんだん南部の動作のようになってきましたね。 Gumana yung daliri. Pwede ba lang hindi na gumastos sa wand eh. Ang wand kasi 4,600 yen. Gumana naman yung daliri ko. Ginanong ko lang. Hindi pa nga ako nagsalita nun. Pag magsalita ako baka umangat to. Phantom Percharum. Ha? 持って一斉に強く準備してください。いきますよ。まず最初はステージファイナルです。3、2、1、ステージファイ。私が攻撃されてしまいました。次は皆さんだけでステージファイお願いします。いきます。3、2、1、ステージファイ。聞いているようです。では次に Masyadong malakas yung kalaban, di natin kaya. 皆さんいきますよ。3、2、1、エクスペリアムス。皆さんいい感じです。手を乱しないで。危ない。デスイーターは去っていたようです。 Ano namatay? 皆さん Yay! Ang galing ng daliri, di ba? Touring on a budget without a wand. Just using my hand. Yung isang staff nasa nasa gilid ko. Tawang-tawa siya kasi yung gamit ko daliri, di ba? Tapos nakatingin siya, tawa siya sa akin. Yan ang Severus Snape, si Professor Snape. Di ba siya yung pinaka nakakatakot? Hi, Prof. Potions Masters. Sino ang pangalan nito? Nakalimutan ko na. Ito guys, yung malaking tao, si Hagrid. Yes, Rambo cars. So nandito na tayo sa Forbidden Forest. Diba? Maraming mga kaguluhang nangyayari dito sa Forbidden Forest. Kailangan na nating tipunin ng mga brilyante. Avisala. Naging Encantadia pala. Avisala Perena. Iipunin natin ang mga brilyante. At ibibigay natin kay Harry. Amihan. Don't say his name. I'm not afraid of the name, Professor. I'm going to tell you something. Something others have only guessed at. It's true. Guys, ano? Butterbeer. Sino ba mag-try ng butterbeer? Ito yung ano niya. Currently. Wait lang. Mag-butterbeer ba tayo? Guys, dapat pala hindi na ako kumain kanina. Meron palang bilihan ng pagkain sa loob. Pero butterbeer lang tsaka popcorn. Pero I think may iba pa. So, ang butterbeer is 1,250 yen. Pero kung gusto mo set, 1,850. 1,850 itong dalawa. 1,850. Magkano yun? 180. 600 plus. Medyo mahal, no? Pero, sa'yo na daw ito. So, matitake home ko na itong baso. Ay, oo. Cheers tayo. Butterbeer. Ito yung iniinom nila sa Harry Potter, di ba? But actually, hindi siya beer. Ano siya, parang soda na matamis. Tapos may foam or may cream sa taas. Sarap. Matamis lang. Wrong move yung kumain ako before the tour. Akala ko kasi wala akong mga kainan dito sa loob. May popcorn pala. Pero okay na rin. So, ang continuation ng tour, guys, medyo outdoor. Napakalakas ng hangin. Kasi ito private drive. Nilalamig din yung mga tao nakapila. Si ate naka ano lang ha. Sana all.
Nagganito na rin ako. Nagbalabal na ako. Hindi ko kinakaya ang lamig. It's currently 6 degrees lang naman siya, pero ang lakas kasi ng hangin. Ay. Tapos nag-butter beer pa tayo, so ang lamig. Ito na yung night bus. Tour continues this way. Ito na yung platform. Ano nga ba yung platform yon? 9 and 3/4 Hogwarts Express. Ito yung platform. Sasakay na sila Harry papunta sa Hogwarts. Ito yung Hogwarts Express. Ang lawak pala nitong na to. Sobrang lawak nitong studio na to, guys. Itong The Making of Harry Potter. Ang dami niyang sections. Akala ko tapos na kami dun sa tour. Kasi meron ng mga butterbeer, may outdoor. Tapos meron pa pala ulit. Pwede sumakay, oh. So, ang haba ng pila. Kaya no, pwede kayong sumakay sa Hogwarts. Pila lang kayo doon. Really? Based dun sa nabasa ko, yung exterior ng train, paano ba? Yung exterior ng train, sinashot nila for the film. Pero yung interior sa loob, ano lang pala siya, hindi siya mismong train, yung kanilang pinag-shootan. Parang studio lang. Tapos yung mga window ng train, mga green screen lang daw yun. Tapos yung mga actors, sila Harry Potter, like mag-imagine lang talaga sila na kunyari may nakita sila sa window, di ba? Parang yung emotion nila, kunyari totoong may nakita sila, pero green screen lang pala lahat yun. So parang ganito, guys, di ba? Nasa train sila, tapos parang yung screen nila doon, ganun lang, green screen lang, tapos effects lang pala yun. Guys, si Hagrid, ayun yung actor ng Hagrid. Ano lang pala yun, nilalagay lang yung ulo niya, hindi niya pala, ayun yung actor, tapos nilalagay lang yung ulo niya. And so powerful wings flapping as it struggled to gain flight. And this is how we did it, with this piece of leather. ang galing. Okay, ang next stop, hindi ko na alam kung anong lugar to, pero ito na yata yung Diagon Alley, no? Kung saan sila bumibili ng mga wands, mga potions. Nalala nyo yun sa mismong movie, no? Na may street. Ito na kaya yun? Diagon Alley na ba to? Doon sila bumibili sila Harry ng mga wands. Alam mo, paloobat na yung camera ko. Sobrang laki pala nitong Harry Potter, guys. Ang ina-expect ko parang normal lang siya na studio. Hindi siya natatapos. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan yung katapusan niya. Hindi ko na na-film lahat kasi sobrang lawak. Pero na-explain nila kung paano yung mga sound effects na ginagawa nila, yung props. Mas maiintindihan mo talaga, especially if Potterhead ka. Super highly recommended. Gets mo lahat ng mga behind the scenes and paano nila ginawa. Sobrang may enjoy nyo. But since hindi pa rin natatapos, magti 3 hours na ba ako? 3 hours na ako, hindi pa tapos. So 3 to 4 hours talaga siguro yung tour na to, no? So baka umabot ako ng 4 hours. Pero kasi palubat na yung camera ko, so I think I have to end the vlog na muna ngayon, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin ulit dito sa pag-explore ng The Making of Harry Potter Warner Brothers Studio Tour. And of course, sa pagsama sa akin kanina sa Ikebukuro, no? Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan yung katapusan. Ang laki niya, sobrang laking indoor niya. Baka kasi biglang mamatay na yung camera ko, so I need to do my outro na lang. So yun lang, guys, maraming salamat. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!